ang ginagamit na pamaraan doon. Sa rebelde, tandaan po natin, in the course of history, ang rebelde yan. Habang panahon, mga kapatid. Nung si Satanas po ba ay nagrebelde, binigyan pa po ba ng amnesty? Wala pong amnesty sa rebellion. Mga kapatid. Kabagsikan po ang ginagamit sa rebellion. Yun po ang katunayan in the course of history, sa anumang larangan ng lipunan. Mga kapatid. Ang isang rebelde po o isang mapaghimagsik na nakatanim na sa DNA niya yun. Nasa utak na niya yun. Maaari pong siya karoon ng kaisipan na maging mahinahon o nagbabalik loob sa pamahalaan. Pero ang layunin po nun ay magpalakas lang ng kilusan. Ewan ko po kung ano mangyayari sa peace accord na inilatag ng ating pamahalaan sa tinatawag na secessionist group, sa tinatawag na tinatawag na Andres sa South, o tinatawag na mapaghimagsik na mamamayan sa katibugang Mindanao. Nakikita po natin kung sino ang mananaig. Yung sinasabi po ba ng Biblia na ang mapaghimagsik ay ginagamitan po ng kabagsikan, o ang mapaghimagsik ay binibigyan mo ng pagkakataon sa kanyang maling gawain na hindi ka gumagamit ng mahigpit na disiplina? Ay nangyari po sa ating pamahalaan. Siyempre po, politika yan, gobyerno yan. Yung rebelde, bibigyan mo ng 7 billion na pondo na sinlakipan ng pondo ng DepEd. Samantalang maraming Pilipino ang naghihirap, ibibigay po sa mga rebelding nagbabalik loob sa pamahalaan na hindi naman nila isusuko ang kanilang armas sa panahon na madalian. Kapatid. Ngayon, sa panahon ni David, ang rebellion po, hindi po binibigyan ng pagkakataon. Pag nagrebelde ka sa Diyos, rebelde ka sa pamahalaan, kabagsikan po ang ginagamit. Sabi po na Biblia yan. Ang layo din daw ng masamang tao ay panghihimagsik. Kaya mabagsik na suguin ka ang susuguin laban sa kanya. May pagkakataon po na ang kabagsikan ay magagamit sa mali. Pero pansinin po natin, si Apostol Pedro, nagamit po niya sa mali ang bagsik, pero ipinakita po niya yung tapang o yung kanyang galit. Yung kanya namang naging galit-galit na nagkasala. Kaya po sabi ni Kristo kay Pedro, huwag mo nang gawin yan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Pero ang prinsipyo ipinakita po ni Apostol Pedro, hindi siya papayag na gayon lang, na hindi niya magawa na ipagtanggol ang kanyang Panginoon kahit pa nakagawa siya ng pagkakamali, nilikha ng kanyang kahinaan at karupukan. 18 po na aklat ng Juan. Pakinggan po natin ang bahagi pong ito na naging maling paraan nagamit ni Pedro sa paggamit ng bagsik. 18 Gs. Si Simon Pedro nga na may tabak ay nagbunot nito na sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote, tinagpas ang kanyang kanang tenga. Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. Si Pedro po'y mabagsik. Nagamit lang po sa maling pamaraan sapagkat nakapanabas po ng tenga ng away si Apostol Pedro. Gayunpaman, sabi ni Kristo, kung nang gawin yan, Pedro, huwag mong kalimutan, nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Kay Kristo po, ang tabak na ginagamit, salita na matalas. Hindi po tabak na matalas. Yan po ang kaibahan sa ating Panginoon Kristo. Tabak na matalas sa pamamagitan ng salita. Ang ginagamit ni Kristo sa tinatawag na kabagsikan, mga kapatid. Kaya sa ganitong kalagayan, mga kapatid, ipinakikilala rin po ng Biblia ang katangian ng Diyos mula sa simula. Pag siya po'y may galit, kabagsikan at kabangisan ang kanyang ipinakikita. 13 po na aklat ng Isaias. Mangyayari po yan sa huling araw. Dahil po sa kasamaan ng tao, pakinggan natin, ganito po ang nakasulat. 13:9. Narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating. Mabagsik na may puot at babangis na galit, upang gawing kagigibaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon.
Kaya sa araw ng paghukom, sa mga makasalanan, ang gagamitin po ng Diyos ay kabangisan at kabagsikan. Kagibaan ang mangyayari po sa lahat ng mga taong naging makasalanan. Ang puot po ng hari, ang Diyos ay hari, saan po inilarawan? 19:12 na aklat ng Kawikaan. Pakinggan po natin at ganito po ang ating matitiyak. 19, talatang 12 na aklat ng Kawikaan. Ang puot ng hari ay parang ungal ng leon. Ang leon po, sa kanyang ungal. Malayo pa lang, narinig mo na ang kanyang napakatinding bangis. Kaya ang tao po na hinahabol ng leon, malayo pa lang. Talagang yung ungal niya nakapanghihilakbot. Sapagkat ang kahulugan po nila na nakaamba na sa iyo at nalapit sa iyo ang tinatawag na kamatayan. Mga kapatid. Mga anghel po sa kanilang kabagsikan. Pumatay kay Herodes dahil sa talumpating ang binigyang kapurihan ng kanyang sarili. Pakinggan po natin ang ginawa ng mga anghel kay Herodes. Gawa 12:21 hanggang 23. Ganito po ang nakasulat. At isang taktang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari at naupo sa luklukan at sa kanya'y tumalumpati. At ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. At pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Ganyan po ang nangyari kay Herodes. Dahil po sa siya'y tumalumpati na ang talumpati ay hindi ika tinig ng Diyos at hindi ng tao. Ang hinangaan po ay si Herodes. Ang binigi sa pagtatalumpati ni Herodes ay ipinakita niyang siya isang Diyos sa harap ng mga mamamayang Israelita, ng mga mamamayang ng mga Hudyo. Kaya siya pinuri at talagang siya po ay dinakila ng mga tao. Sapagkat sa panahon po ni Herodes, nagawa po niya ang napakalaking infrastructure development sa buong Israel. Sa kabila po na si Herodes ay hindi Hudyo, kundi isang Idumeo. Siya po ay lahi ni Esau. Siya po ay appointed king, appointed royal family na inilagay po ng mga Romano sa panahon ng pananakop ng Romano sa buong Asia Minor at sa buong Middle East ng panahon yun. Naglagay po sila ng isang Idumeong hari na galing din sa lahi ni Isaac, sapagkat ang Idumeo o Edom ay Esau, kapatid po ni Jacob na pinanggalingan po ng mga Hudyo. Siya po ang hari ng panahong yon, na hari ng mga Hudyo. At dahil po sa dami ng kanyang nagawang pagbabago sa Israel ng panahong yon, siya po ang nagpatayo ng templo, Portico ng Solomon, ng tinatawag na dams, ng iba't ibang kalsada o mga avenues, iba't ibang mga building, pagkakaroon ng social security system at iba't iba pong mga kagamitan na mapakinabangan ng mamamayang Hudyo, lalo-lalo na sa kaharian ng Jerusalem. Dinakila po siya ng tao. Kaya ikatinig ng Diyos at hinitinig ng tao. Dahil sa siya hinangaan, pinagyabang po niya ang kanyang mga nagawa sa larangan ng politika at pamahala. Sinaktan po siya ng isang anghel at kinain ng uod hanggang siya po ay nalagutan ng hininga. Dahil po sa bagsik ng anghel, pinatay po niya si Herodes. Sa panahon po ng ating Panginoon Kristo, gumamit si Kristo pinagalit dahil hindi nagkasala. Gumamit po siya ng bagsik at galit nang datnan niya ang mga tao sa loob ng bahay panalanginan ng Diyos. Basahin po natin. Mateo 21:12 hanggang 13. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. 21:12 hanggang 13. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos. At itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at nangamimili sa templo. Ginulo niya ang mga dulang ng mga mamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan na dapat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Hindi naman po pag-aari niya yun.
templo ng Diyos yun, pero hindi siya pinaniniwalaan ng marami na anak ng Diyos. Ang ginawa po niya, itinaboy niya ang lahat na nagbibili at nangamimili sa templo. Lahat po na nagbibili at nangamimili. Mga tao at nagbebenta. Ano po ang trading? Meron daw dulang na mga mamalit ng salapi. Meron pang money changer na mamalit ng salapi. At meron din namang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Kasi po ang kalapati ginagamit po sa pag-aalay sa templo. Kaya yung hanap buhay na yan ng mga saserdote, sila mismo ang may-ari niyan. Sila nagpapabenta ng mga kagamitan, mga ornaments, mga sakripisyong hain. Para po bang sa Quiapo Church? Sa Quiapo, nandun lahat ng tindahan ng ano-ano. Ganun-ganun din po. Doon sa templo ng Diyos, sa loob ng templo, may portion po doon na nagpapasok po ng market sa loob ng templo. Kaya sa galit ni Kristo, pinagugulo po niya ang mga tao doon, ang mga nagbebenta at mga bumibili. At pinagsabihan niya, ang bahay ng Diyos ay tatawaging bahay panalanginan na dapat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Mga kapatid, hindi po ba nagpakita ng galit ang ating Panginoon, ng bagsik? Nung kausapin po niya ang masama, ano ang kanyang sabi? 8:44.